Kamusta kayong lahat? Narito na ang chapter 729 ng Magic Emperor at atin nang simulan. Sa nakaraang bahagi, nang makita ng makapangyarihang Scarlet Dragon King si Yulin na papalapit, agad siyang umatake gamit ang kanyang mga kuko. Isang malakas na puwersa ang pumisil sa balikat ni Yulin, ngunit napasinghap lamang siya at dumura. Isang agos ng gintong apoy ang bumalot sa dragon, kahit pa ito'y nagmula lang sa isang munting tao. Sa isang iglap, kumalat ang gintong apoy at sinunog ang dragon hanggang sa ito'y humiyaw. Hindi na nito naituloy ang pag-atake. Tumawa si Yulin nang may pangungutya. Napangiti lang si Zuofan, bagamat tinitiis ang matinding sakit ng ulo habang bumubuo ng Senador Yos. Ang makapangyarihang Scarlet Dragon King ay naging Heaven Devouring Demonic Dragon King. Ang itim na aura sa paligid nito ay nilamon ang apoy, at nawala ang sakit. Huminga rin ng maluwag si Zuofan. Ngunit si Yulin ay hindi basta papayag na ang lahat ng pananakit na ginawa ni Zuofan ay matatapos lang sa kaunting paso, hindi ba? At ang demonic dragon na ito'y marunong lang lumamon ng apoy. Maliban doon, wala na siyang silbi. Kaya't tumalon si Yulin sa harapan nito at kumaway ng kanyang mga kamay, pinakawalan ng libo-libong apoy na parang ulan, kasabay ng paglagas ng mga kaliskis nito. Boom! Hindi tumigil ang mga pagsabog habang binobomba ang demonic dragon sa ilalim ng malakas na ulan ng pag-atake. Humiyaw ito sa sakit at pinilipit ang katawan. Natarante si Zuofan at agad itong ginawang Vaulting Dragon King. Nilamon ng asul na apoy ang lahat ng dumarating na gintong kaliskis at inalis ang panganib. Ngunit napangisi si Yulin nang lumabas ang Asher Dragon. Ito kasing dragon ang dahilan kung bakit napilitan siyang ibigay ang lahat at naiwan siyang bukas sa atake ng Purple Dragon. Kailangan nitong pagbayaran ang kasalanan nito. Kaya para makaganti at maipakita ang kanyang walang hanggang lakas kay Zuofan, gumamit si Yulin ng ibang galaw. Tumalon si Yulin sa itaas ng ulo ng Asher Dragon at pinakawalan ng isang suntok pababa. Naipon ang lahat ng gintong apoy sa kanyang maliit na kamao, na muli niyang inilantad ang sarili. Yulin, nangangahas ka. Sigaw ni Zuofan sa pagbabanta. Umatungal si Yulin, tingnan mo na lang. Sige, gamitin mo na ang Purple Dragon para atakihin ako. Bumagsak ang kamaong may gintong apoy gaya ng ginawang atake ng gintong dragon kanina. Pinawi ng makapangyarihang gintong apoy ang asul na apoy sa Asher Dragon, at tumama ito sa gulugod nito. Na naging dahilan ng hiyaw nito sa sakit habang tinanggap ang buong lakas ng atake. Ngunit gaya rin ng dati, naging kulay ube ang Asher Dragon at sinugod ang dibdib ni Yulin. Pak! Umalangaw-ngaw ang tunog ng kulog. At naitulak si Yulin, ngunit hindi naman siya gaanong nalayo. Tiningnan niya ang kanyang dibdib at ang bahaging nasunog, sabay pagpag dito at ng asar. Ni hindi man lang kumirot. Napakahina ng kidlat mo. Hindi ko nga maisip kung paano mo nasaktan ang gintong dragon noon. Kumunat ang noo ni Zuofan at hinawakan ang kanyang ulo na parang paputok na ito sa sakit. Iba na si Yulin ngayon. Nagtagumpay ang lihim na atake noon dahil bumaba ang depensa ng gintong dragon. Ngunit sa pagkakataong ito, pinagsanib ni Yulin ang kanyang kaluluwa at katawan, kaya't nagsilbing kalasag ang katawan para sa kanyang kaluluwa. Sa madaling salita, perpekto na si Yulin. Wala nang makakasakit sa kanya ngayon. Maliban na lang, syempre, kung sa isang napakalakas na atake. Bagamat kaya pa niyang lumaban ng mas matagal kay Yulin at makapagtanggol gamit ang Asher Dragon. Hindi pa rin niya maisip kung paano siya mananalo sa laban na ito. Wala siyang daan palabas maliban kung mabutas niya ang matibay na katawan ni Yulin. Napaisip si Zuofan, buti na lang at lagi akong handa. Kung magiging epektibo ito, malalaman pa lang. Agad gumawa ng ibang senadorya si Zuofan. At tumalon sa kanyang malaking dragon. Napakunot si Yulin. Soul Harmony 2. Pero si Zuofan ay hindi tagapagmana ng isang Orthodox Sacred Beast. Ang Soul Harmony ay hindi kabilang sa kanyang kakayahan. Pak! Sa isang pitik ng buntot, biglang lumipad ang Asher Dragon papalayo. Napahinto si Yulin sa gulat. Ano to? Nasa kalagitnaan pa tayo ng laban, tapos tumakbo siya. Paanong naging tagapagmana ng Sacred Beast ang isang kagaya niya? Sumunod ang mapanuyang tinig ni Zuofan, Yulin, malapit na ang oras. Sa susunod na lang natin tapusin ito. Kaya pala, alam ng gagong ito na hindi siya mananalo, kaya gusto niya ng tabla. Naunawaan ni Yulin ang motibo at nagalit ng labis. Sa laban ng mga Sacred Beast, ang tunay na sukatan ay lakas sa lakas, hindi ang pagtakbo. Pinaglaruan mo ako, tapos ngayong mahirap na, tatakbo ka na lang. Akala mo ganoon lang yon? Hinabol siya ni Yulin. Napangisi si Zuofan, ipinakita ang kanyang masamang ngiti. Nag-alala ang mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect. Si Senior Brother Zuofan ay punong-puno ng daya.
Hindi naman siguro mahuhulog ulit si Junior Brother sa patibong niya, di ba? Umiling si Wachunkyo, wala nang kahinaan si Junior Brother ngayon. Hindi na uobra ang kanyang daya. Tanging purong lakas lang ang paraan para matalo siya. Whoosh! Isang malaking nilalang ang lumipad sa ere. Patungo sa mga disipulo ng Demon Scheming Sect. Nakita nilang si Zuo Fan ay sakay ng kanyang Dragon Soul, habang si Yulin na mas nakakatakot ay nasa likuran niya. Natarante sila at nagsitakas habang nagmumura. Napakaraming direksyong pwedeng pagtakasan, pero dito pa talaga siya pumunta. Bakit niya kami dinadala sa kamatayan? Wala naman kaming ginawang masama sa kanya. Nagmadali silang umalis sa lugar. Maging si Dan Qingzin ay nagmumura. Ano na naman ang pukana ng Mokong na to? Bakit niya dinadala ang labanan dito? Alam ba niyang nandito ako at gusto niya akong tumulong? Gago! Malalantad ako niyan. Wala siyang nagawa kundi magtago sa sulok na hindi nasasagap ng monitoring array, habang minumura si Zuo Fan sa isip. Hayop kang bata ka, babalikan kita. Nagtaka rin ang Exalted Double Dragons. Sabi ni Exalted Hey Rank. Hoy, matanda, ano na naman ang pakulo niya? Sa ganitong sitwasyon, malinaw na tinapos na ni Yulin ang lahat ng posibleng hakbang. Kahit anong daya ang gawin niya, harapan lang ang sagot sa tagumpay. Tama. Ngumiti si Exalted Baimay, pero kailan ba sumunod sa loika ang batang yun? Katulad ng kanina, sino ba ang nag-isip na may panibagong yugto pa ang Soul Battle? Ngumiti rin si Exalted Hey Rank, tama ka. Laging nakakagulat ang batang to. Pero ngayon, pinagsanib na ni Yulin ang kanyang kaluluwa at katawan. Ang laban ay nagbago na mula sa Soul Battle tungo sa harapang labanan. Parang wala na siyang kahinaan. Ano pa bang plano ang meron tong bata na to? Teka. Tumingin si Exalted Baimay at tumango. Pare-pareho silang nag-alala habang nakatingin kay Zuo Fan. Ngayon na pinagsanib ni Yulin ang kanyang kaluluwa at katawan, ang kanyang bilis ay wala sa mapa, agad siyang nakahabol kay Zuo Fan. Napakunot ang noo ni Zuo Fan, bumuo ng Senadorius at pinabilis ang kanyang Dragon Mount. Huwag mo nang sayangin ang laway mo. Mabagal ka pa rin, tumawa si Yulin ng malakas, pula ang mga mata. Ano mang daya mo, hindi ito kayang tibagin ang perpekto kong anyo. Tanging pagsira sa katawan ko lang ang makakaabot sa kaluluwa ko. Pero natalo ka na sa akin sa harapan, di ba? Huwag kang masyadong kumpiyansa. Pumisil ang mata ni Zuo Fan. At sa kanyang likod, nakita niya ang Thunder Ring na naiwang gumagalaw. Ngumiti siya at sumigaw, "Ciao!" Isang matinis, na hiyaw ang umalangaw-ngaw sa langit. Habang dumaraan ang Dragon Mount ni Zuo Fan sa singsing. At si Yulin ay sumusunod sa kanya, biglang bumalot ang Purple Thunder. Isang Thunderbird na 100 metro ang laki, binuo ng kidlat, ang lumitaw. At sumalpok kay Yulin habang siya'y hindi handa. At ayon dito na muna nagtatapos, antayin natin ang mga susunod na chapter.